Chapter 5. Unti-unting humupa ang sakit na aking naramdaman at ngayon magdadalawang buwan na ang nakalipas mula nung unang pagharap namin ni na Carlito at ni Eliza sa korte. Eto ko ngayon sa bahay namin ni Carlito. Nag-iisa, nakalulungkot at patuloy na nangungulila sa pagmamahalan namin noon ng aking asawa. Ngunit pilit ko nilalabanan dahil gusto ko nang kalimutan ng lahat. Buti na lang na lagi nandiyan si Mateo para pasayahin at libangin ako. Dahil nakaramdam ako ng pagkabagot sa bahay, dali-dali ako nagbihis para pasyalan ng aking mga magulang at habang nagbibihis ako'y biglang tumunog ang aking phone at agad ko tong tiningnan. Nang matanto ko na si Mateo ang tumawag, agad ko tong sinagot. Agata, kumusta? Tanong niya sa kabilang linya. Mabuti naman ako, Mateo. Eto ako't katatapos ko lang magbihis. Pupunta ako sa bahay ng aking mga magulang. Pwede ba kitang pasyalan doon? Tanong ni Mateo. Oo, pwede naman. Anong gusto mong dalhin ko pa sa lubong? Tanong niya. Kahit ano, ikaw na po ang bahala. Sabi ko. Okay, ako na lang mag-iisip kung anong dadalhin ko dyan. By the way, gusto ko lang ipaalala sa iyo na sa susunod na linggo na ang pangalawang paghaharap sa korte. At sa tingin ko, hahatulan na silang dalawa. Pahayag ni Mateo. Dahil sa kanyang binalita ay bigla ako nakaramdam ng sobrang kirot sa aking puso. Pakiramdam ko hindi ko kayang makulong ng panghabang buhay si Carlito. Hindi baling nasa labas siya, wag lang siyang makulong hanggang sa kanyang pagtanda. Maraming paraan para patuloy ko siyang paghirapin. Ngunit wag lang sa loob ng kulungan. Napabalikwas ako nang biglang tumunog ang doorbell sa labas ng pinto. Dali-dali ako bumaba para silipin kung sinong nasa labas. Magandang tanghali, Agatha. Mahinang bati ng aking binang babae. Magandang tanghali rin sa iyo, ma. Bakit napadalaw ka? Halika, pasok. Yaya ako sa aking biyanan at pinaupo ko siya sa sala. Salamat, Agatha. May lakad ka ba? Oo, pupunta ako sa bahay nila, mama. Agatha, ayaw ko magpaligoy-ligoy pa sa'yo. Nagmamakaawa ako para kay Carlito. Huwag mo nang mang ipakulong ng habang buhay ang aking anak. Alam kong alam mo na mabuting tao si Carlito. Siguro nagkamalit na tukso lang siya, Agatha. Patawarin mo na si Carlito, maawa ka sa akin. Pagmamakaawan ng aking biyanan sa bailhood sa aking harapan. Mahal, tumayo po kayo dyan. Sabi ko't inalalayan ko siya para makatayo. Tama ang aking biyanan na hindi naman masamang tao si Carlito. Dahil sa tagal na naming relasyon ay minsan hindi niya ako pinakitaan ng hindi maganda. Lahat puro masasayang bagay ang ginagawa niya sa akin. Tama siya, hindi masamang tao si Carlito at natukso lang ito. Hindi ko na malaya na sa paggunita ko sa aming nakaraan ni Carlito ay pumatak na pala ang aking mga luha. Pag-iisipan ko po, ma. Isama mo sa iyong mga panalangin na sana magbago ang aking isip. Salamat, Agatha. Salamat. Sabi ng aking biyanan sabay punas niya sa kanyang mga luha. Naawa ako sa ina ni Carlito dahil sobrang bait nito sa akin at alam kong maapektuhan sila kapag tuluyang makulong ang kanilang anak. Sapagkat nag-iisang anak lang siya. Nang makalis ang aking biyanan ay bigla akong nawalan ng ganang umalis sa bahay. Kaya tinawagan ko na lang si Mateo na hindi na ako lalabas. May problema ba, Agatha? Tanong ni Mateo sa kabilang linya. Yung biyanan ko galing dito. Tugon ko sa malimanay na boses. Pupuntahan kita dyan at mag-usap tayo. Sige, Mateo. Hihintay na lang kita dito. Nang matapos ang aming pag-uusap ay tulala ako habang iniisip ko ano ang dapat kong gawin. Hanggang sa naisipan kong ipawalang bisa na lang ang aming kasal kapalit ng kanyang kalayaan. Dumating si Mateo at umupo kami sa sala. Bahagya niya akong tinitigan. Anong iniisip mo? Mateo, gusto ko sanang iatras ang kaso laban kay Carlito. Seryoso kong sabi at nagsimulang mangilid ang aking mga luha. Pinag-iisipan mo na ba ng mabuti yan? Kalmado niyang tanong. Oo, Mateo. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon na yan? Gusto kong ipaanal ang kasal namin. Sige, walang problema, Agatha. Buti na lang at napaaga ang desisyon mong yan dahil may oras pa tayo. Pahayag ni Mateo. Agad dumalis si Mateo para asikasuhin na pagkansela sa kaso laban kay Carlito at inayos niya ang annulment. Nang matapos ang annulment papers ay agad itong binigay sa akin at sinamahan niya ako sa bahay ng mga magulang ni Carlito para ipaabot ng mga dokumento. Ano to, Agatha? Tanong ng aking binang babae.
Annulment papers, ma. Pakiabot na lang kay Carlito para mapermahan niya agad. Agatha, hindi na ba pwedeng ayusin pa ninyo ang inyong pagsasama? Malungkot na tanong ng aking biyanan. Ito lang alam kong paraan, ma, para parehong tatahimik ng aming buhay. Samantala, Carlito's POV. Ano to, ma? Tanong ni Carlito matapos siyang tanggapin ang dokumento. Annulment, anak, kapalit ng iyong kalayaan dito. Bigla pumatak ang mga luha ni Carlito at binaba niya sa lamesa ang dokumentong hawak. Kung hindi rin lang kami magkakaasamang muli ng aking asawa, mama, magpapakulong na lang ako para kahit papano mabayaran ko ang ginagawa ko sa kanya. Saan ni Carlito? Anak, makinig ka. Kung nasa labas ka at malaya ka, makakagalaw at may pag-asa pang maibalik ang relasyon niyo ni Agatha. Pwede mo pa siyang suyuing muli, ligawan, pakasalan, anak. Marami pang pwedeng magbago. Luha ang panunuyo ng kanyang ina. Tama ka, mama, may pag-asa pa. Kahit labag sa loob ni Carlito ay pinirmahan ang dokumento at napilitan pa rin itong lagdaan. Sapagat umaasa pa rin siya na pwede pang maibalik ang lahat sa aming dalawa. Ma, baka naman pwede mong kausapin si Agatha. Gusto ko sana siyang makausap kahit saglit lang. Sabi ni Carlito na may luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam naman ng sobrang awa ang ina ni Carlito sapagkat alam niyang kung gaano kabait ang kanyang anak. Sige anak, susubukan kong kausapin si Agatha. Ngunit hindi ako mangangako na mapa-oo ko siya. Tugon ng ina sabay hawak sa kamay ni Carlito. Araw ng linggo, dumating ang aking biyanan sa tahanan ng aking mga magulang at bitbit niya ang annulment papers. Dahil nakita ko siya mula sa bintana, agad ko na siyang pinagbuksan ng pinto. Magandang umaga, Agatha. Bati ng aking biyanan na may kasamang bahagyang ngiti. Magandang umaga rin sa iyo, ma. Ganti ko sabay mano sa kanya. Pinapapasok ko siya at pinaupo. Sandali, ma, ikuha mo na kita ng maiinom. Sige, Agatha. Si mama at papa mo nasan pala? Nagsimba po sila, ma. Hindi po ako nakasama kasi masama ang pakiramdam ko. Nagpa-check up ka ba? Uminom ka na ba ng gamot? Tanong ng aking biyanan na may kasamang pag-aalala. Hindi pa, ma, inobserbahan ko pa. Huwag mong patagalin yan, Agatha. Kumonsulta ka agad sa doktor. Oo, ma, salamat. Umupo ko sa harap ng aking biyanan matapos kong maabot sa kanyang isang basong juice. Narito na pala ang annulment papers, Agatha. Nakapirma na si Carlito. Malungkot na sabi niya. Kahit ako may nakaramdam ng konting kirot nang malaman kong lumagda na si Carlito. Ngunit pinairal ko pa rin ang pagiging matigas ng aking puso sapagkat takot akong masaktan pang muli. Gusto ko na rin kalimutan ang masasakit na alaala ng kataksilan ni Carlito. Agatha, nakikiusap pala si Carlito kung pwede ka ba niyang makausap kahit saglit lang. Nag-alangan na sabi ng aking biyanan. Mapasensya na po, ngunit hindi ko siya kayang pagbigyan sa ngayon. Dahil kapag nakikita ko ang kanyang mukha ay muling bumabalik sa aking alaala ang kanilang ginawa sa akin. Paliwanag ko. Naintindihan kita, Agatha, isa lang ang aking pakiusap sa iyo. Sana hindi ka magbago sa akin at sa papa mo. Luha ang pakiusap ng aking biyanan sabay hawak sa aking kamay. Di ko naman mapigilan ang pagpatak ng aking mga luha sapagkat awang-awa ako sa kanya. Pangako, ma, mananatili pa rin ang mabubuti nating samahan, maliban na lang sa amin ni Carlito. Yumakap sa akin ang aking biyanan, yakap na sobrang higpit na parang bang walang kasiguraduhan na muli itong mauulit. Hindi na ako magtatagal, Agatha. Mag-ingat ka palagi at alagaan mong iyong sarili. Yes, ma, salamat. Kayo rin po. Ikumusta mo na lang ako sa mga magulang mo? Sabi ng aking biyanan bago siya tuluyang lumabas sa bahay. Patuloy pa rin na pag-agos ang aking mga luha habang pinagmamasan ko ang papalayong hakbang ng aking biyanan. Malungkot kong tinawagan si Mateo para ipalam sa kanya na pumirma na si Carlito. Hello, kumusta, Agatha? Boses si Mateo sa kabilang linya. Mabuti naman, ikaw? Ganti kong tanong. I'm good. Mateo, nandito na pala sa akin ang dokumento ng annulment. Nilagdaan na to ni Carlito. Malungkot kong sabi. Biglang tumahimik si Mateo sa kabilang linya na para bang pinakiramdaman niya ako. Ako naman ay hindi ko alam kung bakit pumatak ang aking mga luha. Siguro dahil mahal ko pa rin si Carlito. Okay ka lang ba, Agatha? Malumaning na tanong niya. Hindi ko alam, Mateo. Humihigbigon tugon sabay puna sa aking mga luha. Gusto mo bang lumabas para makahinga ka?
Saan naman tayo pupunta? Ikaw, kahit saan mo gusto. Sige, daanan mo na lang ako dito sa bahay ng aking mga magulang. Okay, sige. Nang matapos ang aming pag-uusap ay malungkot akong pumasok sa banyo para maligo. Napatingin ako sa salamin at biglang bumalik sa aking alaala na kapag nakaharap ako sa salamin, nasa likuran ko si Carlito. Ang ganda mo talaga, Agatha, kahit sang anggulo, anghel ka talaga sa buhay ko. I love you so much. Sabi ni Carlito habang yakap niya ako. I love you to, Carlito. Pangako kahit kailan, ikaw lang ang Carlito sa buhay ko. Salamat sa pagmamahal at pag-alaga mo palagi sa akin, ha? Pangako, Agatha. Kahit sa ating pagtanda, aalaga at pagsisilbihan kita. At ang ating magiging mga anak. Sabi ni Carlito sabay hinigpitan niya ang pagkayakap sa akin. Bigla ako natauhan sa imahinasyong iyon. At nakita ko na lang sa salamin na niyayakap ko ang aking sarili. Para akong sasabog sa sobrang sakit. Pakiramdam ko ay hindi ko matanggap-tanggap na sa isang iglap lang. Tapos ang 7 taon naming relasyon na sobra naming iningatan. Tamang-tama ang pagdating ni Mateo dahil tapos na rin ako maligo. Nag-doorbell siya, dali-dali ako bumaba para buksan ang pinto. Hi! Bati ni Mateo sa akin nang matapos kong buksan ang pinto. Hi! For you? Sabi niya sabay abot sa akin ng isang pulang rosas. Thanks. Malimanay kong sabi. Ready ka na ba? Oo. Shall we go? Nakangiting yaya ni Mateo. Sige. Simple lang ang aking suot, isang fitted jeans sa sleeveless na kulay itim. Magkasabay kami naglakad patungo sa kanyang sasakyan at nang makatapat na kami agad niya binuksan ng pinto. Salamat. Welcome. Saan mo gusto? Tanong ni Mateo sa akin. Hindi ko alam saan bang magandang puntahan. Balik tanong ko naman sa kanya. Ikaw, kung saan mo gusto, doon kita dadalhin. Anya na hindi tumitingin sa akin at tuloy lang sa pagdadrive. Gusto ko sa malayo sa isang tahimik na lugar. May rest house kami sa tabi ng dagat at malayo yun. Gusto mo ba? Agad na akong pumayag na doon kami. At this time ay wala akong pakialam kung gaano pa kalayo ang aming pupuntahan. Dahil ang gusto ko ay pansamantalang takasan ng masasakit na alaala. Uminom ka ba ng beer? Tanong ni Mateo sa akin. Oo noon. Pero konti lang. Bibili ba ako? Sige, okay lang sa akin. Pagdating namin sa bayan ay huminto muna kami sa isang convenience store para bumili ng beer at iba pang makakain namin. Nasa 1 oras din ang aming biyahe bago kami makarating sa rest house ni na Mateo. Maganda ang paligid at malinis at halatang may nag-aalaga dito. Ang ganda naman ng lugar, may nakatira ba dito? Tanong ko na, ang aking mga matay nakatanaw sa baybaying dagat. Walang nakatira dito pero may caretaker. Madalas ako dito lalo na't gusto ko mapag-isa. Kwento ni Mateo sabay dukot niya sa kanyang sigarilyo at sinindihan niya to. Kapag nasa harapan mo ko, pwede bang walang sigarilyo? Sabi ko at kinuha ko ang sigarilyo mula sa kanyang labi at itinapon ko. Bahagyang nabigla si Mateo sa aking ginawa at napatitig siya sa akin. Huwag ka maghalit sa akin, kalusugan mo lang iniisip ko. Sabi ko dahil lang akala ko'y galit siya sa akin. Of course not. Hindi naman ako galit. Nabigla lang ako dahil ikaw pa ang kaunahang babaeng gumawa sa akin na ipagbawal ang sigarilyo. Tugon ni Mateo. Ang hindi ko alam na panata ni Mateo sa kanyang sarili na kung sakaling darating ang isang babae na magbabawal sa kanyang pagsisigarilyo ay siyang pakakasalan niya. Hapon na kami dumating kaya maganda ang paligid sapagkat hindi mainit at maganda ang simoy ng hangin. Anong gusto mong kainin? Siguro masarap ang sinugbang karing baboy. Sige, tingnan ko muna kung merong stock sa ref. Okay. Ayaw mo bang sumama sa loob? Dito na lang muna ako. Pumasok si Mateo sa loob ng bahay at ako na may malaya akong pinigmasdan ang malawak na karagatan. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. At hindi ko man lang namalaya na sa buntong hiningang ito ay may sasabay palang mga luha. Bakit ba ang hirap kalimutan? Bakit ba patuloy ako nasasaktan? Hanggang kailan ba ako magpapasakop sa aking nakaraan? Malungkot kong tanong sa aking sarili. Nang marinig ko pagbukas ng pinto ni Mateo ay dali-dali ko namang pinunasan ang aking mga luha dahil ayaw kong ipakita sa kanyang aking kadaramahan. Umiiyak ka na naman? Tanong ni Mateo sa mahinang boses. Hindi naman, napuwing lang ako.
Ngunit parang hindi kumbinsido si Mateo at lumapit siya sa akin, sabay hawak niya sa aking baba. Bahagya niyang inangat ito at tinitigan niyang mabuti ang aking mga mata. Ako naman ang hindi makaganti sa sobrang lalim at talim ng kanyang mga titig at napayuko akong bigla. Hindi ka napuwing? Diretsang sabi ni Mateo sabay bitaw niya sa aking baba at tumalikod sa akin. Ako naman hindi nakakibo. Halika doon tayo. Yaya ni Mateo tinala niya ang isang kahong beer. Tulungan na kita. Wag na, dalhin mo na lang ang ibang dala natin. Okay. Nagpunta kami sa kabilang dulo kung saan may isang nakatayong cottage na gawa sa kawayan. Ang ganda naman dito, simpleng-simple pero klasang dating. Si Made ang pumili nito. Nasaan palang magulang mo, Mateo? Tanong ko dahil ngayon ko lang napansin na wala pala ako nakita o narinig tungkol sa kanyang mga magulang. 3 years ago, they passed away. Malungkot niyang sagot. Oh, I'm sorry, Mateo. It's okay, Agatha. Anya sabay hawak sa aking balikat. Nung tingnan ko ang kanyang mga mata ay may nanghilid na mga luha ito. Siguro may nangyari sa kanyang mga magulang na hindi ka nais-nais. Nagsimulang magbukas ng beer si Mateo at inabot niya sa akin. Nasaan ang karne? Walang stock. Nagpapabili pa ako sa caretaker at pinapaluto ko na sa kanya. Napasarap ang aking pag-inom sa beer at si Mateo parang nagtitipid. Hindi ko na iniisip na pwede ako malasing sa aking ginagawa. Basta ang alam ko lang sa mga sandaling to ay makalimutan ko man lang kahit saglit ang aking mga problema. Agatha, tama na. Baka malasing ka na niyan. Okay na kung malasing ako, Mateo. Nandiyan ka naman eh. May tiwala naman ako sa'yo at alam kong hindi mo ako pababayaan. Turan ko na medyo nagsisimula nang nag-iiba ang aking boses. Oo naman. I'm here for you. Saad ni Mateo. Salamat. Mapakala kong sa Abby. Sumapit ng pagdilim ngunit nanatili pa rin kami sa cottage. Nagpatuloy ang kwentuhan at ang pag-inom ng beer. Ang tibay ng kasikmura mo, Agatha. Nakailang bote ka na pero hindi ka pa rin nalasing? Nakangiting sabi niya. Anong hindi pa? Lasing na ako pero carry pa. Alam mo bang mas maganda ka pala kung lasing ka? Anya sa akin. Ako nambobola ka pa. Bakit mo naman nasabi yan, Mateo? Hindi ako nambobola, Agatha. Ngayon pa kasi kita nakitang nakangiti ng ganyan. Bigla ko natahimik at napaisip na kung kailan ba ako huling ngumiti ng malaya. Agatha, sandali lang ha, may kukunin lang ako sa loob. Paalam ni Mateo sa akin. Okay, tugon ko. Habang nag-iisa ako'y bigla ko naisipan na maglakad-lakad sa dalampasigan para makasagap ng preskong hangin. Ngunit sa aking paglalakad na mag-isa ay bigla na lamang bumabalik sa aking alaala ang lahat na nangyayari sa aking buhay. Napahagulal akong bigla. Lubayan niyo ako. Patahimikin niyo na ako. Patahimikin niyo ako. Pasigaw ko at patuloy sa paghagulhol. Agatha! Tarantang sambit ni Mateo sa aking pangalan at patakbo siyang lumapit sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. Agatha, calm down. Mateo, kailan ko pa ba makakalimutan ang lahat? Kailan pa ba muling tatahimik ang aking isip? Bakit sa akin pa nangyari ang lahat ng to? Mga tanong ko at patuloy ang pag-aagos ng aking mga luha sa balikat ni Mateo. Makakalimutan mo rin ang lahat, Agatha. Mahinang sagot ni Mateo at nanatili pa rin nakayakap sa akin. Paano? Kailan? Tanong ko sabay kalas ko sa mga bisig niya. Hayaan mong tulungan kita na makalimutan mo ang lahat, Agatha. Hayaan mong ako ang gagamot sa lahat ng iyong masasakit na nakaraan. Pahayag ni Mateo habang tinititigan niya ang aking mga mata at pagkatapos ay muli niya akong niyakap. Pakiramdam ko ay tama si Mateo. Malaki may tutulong niya sa akin para mas madali kong makalimutan ang lahat. Naramdaman ko na lang na yumakap na rin ako sa kanya. Siguro dahil damang-dama kong tunay na malasakit niya sa akin. Salamat, Mateo. Tanging nasabi ko habang ang aking baba ay nakapatong pa sa kanyang balikat. Tara na, bumalik na tayo sa cottage. Pinag-alala mo naman akong bigla. Sabi ni Mateo sabay suot niya sa akin ng jacket. Yun palang dahilan kung bakit siya pumasok sa bahay. Salamat. Muli kaming bumalik sa cottage at nagpatuloy sa pag-inom. Hanggang sa maubos namin ito at tama ring nalasing ako. Tayo na sa loob, Agatha. Masyado ng gabi at wala na tayong maiinom. Okay. Sagot ko at akmang tatayo na sana ako ngunit biglang umikot ang paligid. Agatha, bulala si Mateo at maagap niya ako nasalo. Sorry, lasing na ata ako.
Sabi ko at nagtama ang aming mga mata. Normal lang yan, malasing ka, ang takaw mo kasi sa beer. Nakangiting sabi niya at sabay buhat niya sa akin. Karga ako ni Mateo patungo sa loob ng bahay at pinasok niya ako sa isang maluwang na kwarto. Maingat niya akong binaba sa kama at pinaupo sabay tanggal sa aking jacket. Hinubad rin niya ang aking sapatos at nang matapos ay maingat niya itong pinatong sa kama at pinahiga niya ako ng maayos sa parabang isang nene. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka, Agatha. Diyan lang ako sa kabilang kwarto. Bilimat ni Mateo sa akin na sinabayan pa niya sa paglagay ng kumot sa aking katawan. Salamat, sabi ko sa pabulong na tinig. Welcome. Good night, Agatha. Tugon niya sabay halik sa aking pisngi. Agad na siyang tumayo at lumabas sa kwarto.